And this is our fifth episode, which is the Real Talk 101 episode 100. Thank you sa lahat-lahat na sumusuporta, sa lahat na nagpa-ritual, nagpa-reading, nagpa-faith healing, nagpa-cleansing. Maraming salamat. Lalong-lalo na doon sa mga home service at sa mga walk-in ko dito sa reading. Okay? Eto. Kuha tayo ng additional message or warning galing kay Universe. At eto yon. Abundance! Yay! Okay, di ba? Abundance and liberation are finally on the way, and it comes to you now to remind you of the amazing manifesting power of gratitude. You will always have plenty when you express gratitude to every part of your creation. Ganon dapat, 'di ba? Malaki man o maliit yung blessings na natatanggap mo, hindi lang sa pera kundi sa pakikitungo sa kapwa, no? Sa mga mahal mo sa buhay, sa mga alaga mong hayop. Magsaya ka, magdiwang ka dahil hindi lang 'yan ang mangyayari or ibibigay sa'yo. Marami pa. Basta, wag mo lang kalimutan, no? Kasi minsan sa sarili natin, kapag wala pa tayong pera, ang ang dami nating kabutihan na ginagawa. Tapos kapag na-elevate na yung buhay, nagbabago yung ugali, nagbabago yung pakikitungo. Yung iba naman, hindi mo din naman sila ma-blame kung magbago sila kasi minsan na silang naging mabait. 'Di ba? And then nagkaroon na sila ng trauma doon sa mga taong matagal na nilang tinutulungan, matagal nilang pinakikisamahan, tapos binaliwala lang lahat. Ganon din sa emosyon, ganon din sa pagmamahal na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kapag na-realize mo na parang ginagawa ka ng tanga, na-realize mo na inaabuso niya yung pagmamahal niya sa'yo, panahon na para tigilan mo. Iwanan mo siya kasi doon sa pagtalikod mo or sa pag-iwan mo, hindi lang naman yun kalungkutan eh. Para lang sinarhan mo yung hindi naman kasamaan, sinarhan mo lang yung masakit na bahagi ng puso or buhay mo para maghilom ang sugat. At doon sa panahon na maghihilom ang sugat, posible na magkakabalikan kayo or may isa pa or iba pang taong talagang nakakalaan para sa'yo. Kasi pag may umalis may kapalit. Minsan pag umalis siya, babalik, 'di ba? Ito naman yung punto na sa mga taong nang iwan, 'di ba? Kung marunong kang umalis, matuto kang bumalik sa sarili mo. 'Di ba? Kung gusto mong malaman kung ano yung laman ng puso't isipan niya or state of mind niya sa oras na ito, kausapin mo, 'di ba? Lakasan mo ang loob mo. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na nagkamali, nagkulang, nang iwan, wag mong asahan na lahat ng maririnig mo is mabait or maganda or sweet sa buhay niya. Kasi walang taong kalmado, meron sigurong kalmado, pero walang taong sabihin na natin na martyr masyado. Kasi hindi lahat eh. Lahat kapag napuno, lahat kapag tawag nito, napagod, magsasalita yan. No? Kung ikaw, may mga bagay kang hindi mo nasabi noon, sabihin mo na habang kausap mo pa siya para malaman mo kung kaya pa ba ng salita mo pukawin yung natutulog niyang nararamdaman para sa'yo. Kasi minsan natutulog lang yan, minsan nagpapahinga lang kasi pagod eh, hirap, nasasaktan. So, ito, yung abundance na sinasabi dito, kung ikaw yung tipo ng taong nalugi dahil sa pandemya, nalugi sa negosyo, sa trabaho, huwag kang bumitaw, huwag kang bumigay. Tanggapin mo ng kusang loob dahil sa bawat pagsara ng pagkakataon may magbubukas. And then, kung ito naman ay pag-asa tungkol sa kalusugan, no, alamin mo, maliban sa scientific medication or mga doktor, kasi
kailangan mo rin isaalang-alang, baka barang yan, kulam yan. 'Di ba? Hindi naman, ang tawag nito, forte ng doktor na hulaan na nabarang ka or nakulam ka, 'di ba? Wala ring mawawala sa'yo kapag pinahulaan mo kung saan galing ang sakit mo. Lalong-lalo na kung yan ay bigla lang nangyari. Ganon din yun sa pag-ibig, sa relasyon. Kapag biglang nagbago, then baka ginayuma, 'di ba? And then sa private reading mo rin malalaman kung ginayuma ba, binarang sinumpa, or na kulam yung tao. Doon mo rin sa reading, sa private reading malalaman kung sino ang, ay hindi, kung ano, paano nangyari yun, 'di ba? Kasi sa ritual mo malalaman kung sino ang gumawa. Sa ritual mo rin malalaman kung mahal ka pa ba niya o kusa siyang sumama. So kung may nawawalang bagay, tao, kung sa manghuhula mo idudulog katulad namin, yun na yun. Malalaman mo, magkakaroon ka ng clue. At least hindi ka magwe-waste ng effort, time, and money, 'di ba? You might be spending in a few rituals and readings, pero magkakaroon ng shortcut. Basta ang pinakamahalaga doon, magtiwala ka, maniwala ka. Kasi never na matatapos at magtatagumpay ang isang ritual kung ikaw mismo na nag-request ay kulang sa pagtitiwala. 'Di ba? So, yun na yun. Maraming salamat. I-enjoy nyo na po. At back to work na ang lahat. Back to school na ang lahat. There is an abundance and liberation waiting for everyone. So, all you just have to do is to be nice, to be true, to be you. No, walang halong kaplastikan po. Maraming salamat at magandang tanghali. Bye!